Teka lang ha. Sana yun? Magba-backtest lang ako. Ano ba to? Ano ba yung hyperstriker ko? Teka lang guys. Walang lumalabas. Walang lumalabas na break eh. Teka lang. Hmm. Dito pa ako nag-plot ng DG30. Nagkamali pa ako, di ba? Ay, sorry. Teka lang guys ha. Ba't walang lumalabas na break? Nasaan na siya? Teka lang guys. Hanapin ko lang yung break. Ay kasi nakadalawa lang pala ako. Pero di ba usually may nakikita tayong break, di ba? Na word. Pag may nakita tayong break, usually di doon ako nag-entry. Hala guys, nawala yung break talaga ng word. Teka lang. Pero anyway, moving forward. So ayan. Itong kulay, ito sa 5 minute time frame. Itong kulay green na to, ibig sabihin, bullish ano yan, bullish trend line. So dahil halimbawa, nakita natin na na-break niya dito, pwede tayo mag-entry ng buy dito sa area na to. Tapos, ako pala minsan pala, hinihintay ko na may setang break talaga para sure na na-break niya yung trend line, tuloy-tuloy sa pag-akyat. Tapos, ito naman yung kulay red na to, ito yung bearish trend line. Ayan yung bearish trend line. So, pag na-break niya naman yan, possible ka mag-sell entry dyan. Hanap tayo nga ng, ito katulad nito. Ay, kaso nagkaroon na siya ng gap dyan eh. Hanap tayo ng magandang entry na na-break. Ito. Halimbawa katulad nito. Or katulad nito dito. Ito. Di ba nakita natin, na-break niya yung bearish trend line. Possible, pwede ka mag-entry ng sell dito sa candlestick na to. Kasi dyan niya na-break eh. Kung nag-entry tayo ng sell dito, profit tayo kasi bumaba yung market. Pero yun nga, katulad ko, depende sa inyo kung mag-entry kayo or hindi. Kasi ako, minsan nag-entry ako, pero minsan hinihintay ko yung salitang break na word. So, bukod pa dyan, hindi ko sure. Pero kasi ito, hindi ko na ito ginagamit yung kulay green tsaka kulay red. Kasi ano siya, ibig sabihin, ano siya, um, hindi ko sure kung EMA ba to, pero according to Coach Terence, parang hypershot at sa hypershot, parang ito yung stop loss mo. Example, kung magbabay ka dyan sa taas, ito yung magiging stop loss mo. Yung green line na to. Pero hindi ko na talaga sinasama yan. Ang ginagawa ko lang, ayan, tama pala ako. Kala ko mali ako eh. Pero hindi ko na siya ginagamit kasi ako kapag nag-trade ako, to be honest, hindi ako naglalagay ng stop loss kasi kung malaki naman yung fund ko, bakit ako maglalagay? Tapos, yung lot size ko lang 0.02, 0.03, 0.05. Sa malaki, sa ano lang ako, sa DJ30 lang ako nagmamalaking lot size. Kasi, ang nangyayari bakit hindi ako naglalagay ng stop loss? Kasi, nag-aano nga, naliliquidate lang ng market. So, halimbawa, naglagay ako ng stop loss dito, nililiquidate lang niya, hinihit niya lang yan, tapos aakyat siya ulit. So, sayang. So, wag niyo akong gayahin, hindi ko naman sinasabing gayahin niyo ako, pero hindi yun advisable. Basta, pwede kayong hindi maglagay ng stop loss, basta malaki yung funds ninyo, tsaka hindi kayo tad mag-trade, or maliit lang yung lot size ninyo. Tapos, itong kulay red naman, ito naman siya yung EMA ng bearish. Halimbawa, kung magsisell ka dito, dito ka magsisell. Ito yung stop loss mo. Pag na-hit na niyan, pwede mo nang i-cut loss. So, halimbawa, na dahil, di ba, downtrend siya. Halimbawa, nag-sell ka rito. Umakit yung bumaba naman siya, pero nung pagbaba niya, hindi mo siya na-close. Biglang naging downtrend ang galaw ng market. Hindi mo siya na-close, kaya na-loss ka ngayon. Pero kung may stop loss ka, kung nakita ninyo may stop loss tayo dito, na-hit niya yung stop loss, edi secure yung funds natin kasi umakyat-akyat na dire-diretso.
Tapos additional, paano rin ako mag-trade sa gamit ang Hyper Striker, ganito. Pag nakita ko ng kulay green yung background, ibig sabihin, 'di ba sabi ko kanina bullish move na siya. Tapos additional confluence itong star. So kailangan meron kayong additional confluence. Sabihan ni Coach Terence, hindi siya signal. Hindi siya signal yung striker, pero additional confluence lang siya kapag ka may alam ka na. Okay? Sabi ko nga kanina din, ano lang ako, support and resistance trader lang ako. Kung alam ko kung saan nagba-bounce at nabe-break niya na, dun lang ako magte-trade, ganun. So, ito, kanina kasi yung support nandito siya. So, dahil nga nagkaroon ng bullish move, yung support lumipat na dito. Itong kulay dilaw, ito yung support, tsaka ito yung nasa taas na kulay dilaw, ito yung resistance. So, simula dito kanina yung support, nandito yung support kanina. So, dahil nga nagkaroon ng bullish move, lumipat na yung support. So, ako din, pag nagte-take ako ng trade, pag may nakita akong star dito, ito sa candlestick to yung star, di ba? Mag-entry ako ngayon ng buy. Mag-entry ako ng buy. So, halimbawa kung lalagyan ko man ng stop loss, saan ako maglalagay ng stop loss? Dito, sa ilalim ng dating support. Di ba? Support to. Ito. Pag maglalagay kayo ng support, wag mismo sa support. Sa baba ng support. Ayan. Di ba ito yung support? Sa baba kayo ng support. Kasi minsan yung market, nililiquidate niya lang hanggang support eh. Tapos umaakyat. Kaya, below the support or above the resistance kayo, maglagay dapat ng SL. Okay? So, halimbawa, kung tinake natin yung buy dito kanina, profit tayo kasi may star. Tapos yung background natin kulay green. So, profit. Ngayon, ang inabangan ko ito, pag na-break kasi ang support, 'di ba yan? Ito yung support. Pag na-break ang support, as usual, magte-take tayo ng sell. Ganun na ako mag-trade sa gamit ang Hyper Striker, 'di ba? Ito yung support. Pero kailangan ko rin siyang i-observe yung galaw. Parang yung DG30. Kailangan ko i-observe kung mayroon bang move or volume ang market or wala. So, halimbawa, pag nakita ko na break ang support, magte-take ako ng sell. Or, halimbawa, katulad nito, kapag nakita ko na break yung resistance, magte-take ako ng buy. Pero, you can do it, ano lang, scalp lang. Pwede kang mag-scalping dyan. Sabi ko nga sa asawa ko kanina, ano to eh, strong candle na to eh. 'Di ba? Magte-take na kami ng buy dito. Nag-take ako ng buy dito kanina eh. May entry pa ako ng buy. Teka lang. Ayan, may entry ako ng buy dito. Ito. Nung na-break, ito. Dito ako nag-entry ng buy. Dyan. And, umakyat na siya. So, from my entry, halimbawa, dito ko ba na nag-entry? 27. Depende kung gaano kayo ka-risk taker ha. Kasi ako, go lang ako eh. 40 pips na ang inakyat niya from my entry from here. So, kung nakasabay ka dun, profit ka na. Tsaka kung scalp lang naman ang ginagawa mo, kurot-kurot ka lang sa market, profit ka na. Tapos, another one ulit, hanap ka ulit ng isa pang entry. So, eto, hintayin ko talagang may lumabas na salitang break. Di ko alam bakit hindi lumalabas. Kaya sa'yo ba may lumalabas na word na break? Kasi sa akin, hinihintay ko talaga na may break na word. Bakit kayo sa akin wala? So, hinihintay ko na mayroong word na break. Kasi pag na-break na yan, tutuloy-tuloy na yan sa pag-akyat. Lalo na, uptrend na yung move nito. So, pwede yung gawin nyo dyan. Kapag nag-pullback dito ulit, pag nag-pullback, bumaba siya konti, mag-entry tayo ng buy. Live trading na rin to ah. Ano to? Training with live trading. So, ayan. So, ayan. Pag nag-pullback, guys, possible, pwede kayo mag-entry ng buy. Dito. Hintayin natin mag-pullback pababa. Ayan, bumababa siya konti. Habang hinihintay ang aking... Kaya wala akong break na nakikita dito. Teka lang. Log out ko lang yung account ko. Teka lang ha. Log in lang ako ulit. Basta titingnan nyo lagi, pagka mag-trade kayo lagi, titingnan ninyo kung ano yung trend ng market. Tinuruan pa ako ni Sir Jess. Thank you, Sir Jesse. Teka lang, sir. Nag-refresh na ako. Teka lang.
Kaya nag-pullback na siya kanina. Still have 1 minute for this candlestick. Pagka ganito, magkakaroon siya ng bagong support or resistance. Abangan natin. Teka lang. Kasi, nag-alert. Ito. Nakita ko na. Bakit nawala to? Ayan. Ito siya. Ayan. Bakit kaya nawala to? Thank you, Sir Jesse. Nakita ko na rin. So, ayan guys. Ayan o. Teka lang ha. Nakikita nyo pa naman yung screen ko, di ba? So, ito katulad, ito yung sinasabi ko kanina. Na kung nakita ko na break to yung trend line ng bearish, mag-entry ako ng buy dito. So, di ba? Walang break to. Pero, wala kaninang break. Pero, may nakalagay pala na break. So, kung ako yan, mag-entry ako niya ng buy. So, kung ilang, kung pwede kung, kasi ako, scalper lang ako eh. Depende pa rin sa iyo siguro kung anong klaseng trader ka. Kasi ako scalper lang ako. So, halimbawa kung nag-entry ako dito, hanggang ilang pips din to, pwede ko na siyang i-close. Or, bumaba siya rito, i-hold ko yan. Kung syempre, minsan may ginagawa ako, hindi ako nagpa-flat ng TP. Kasi minsan ang TP ko dito yan. Sa ano, sa highest, previous high. So, hindi niya, kumbaga, kung nag-entry ako dito, hindi niya naabot. So, ang gagawin ko niyan, i-hold ko niyan dahil hindi nga ako naglalagay ng stop loss, 'di ba? I-hold ko niyan. So, dito may lumabas ulit na another break. So, strong candle din kasi ito. So, pwede ka mag-entry ulit siya ng buy. At kung naka-hold pa ako from here, profit pa rin ako kasi umakit yung market. At kung dito ako naglagay ng TP, na-hit na. Kasi, umakit na siya eh, nilampasan na niya, kumbaga. So, ayun pala, may break pala na nakalagay. So, possible talaga ang entry natin dito ay buy. Tapos, nasaan yung fake out? Ayan, ito yung gusto kong i-discuss. So, ito guys, ito daw, yung candlestick na to, ito yung candlestick na to, ano siya, mapanlin lang. Ano siya, mapanlin lang siya na candlestick. So, possible bumaba siya kanina, no? Bumaba siya, nag-color red siya na candle. So, pag may nakita kayo na warning, tapos fake out, tapos yung arrow niya pababa, ibig sabihin, fake out pababa. Okay? So, pwedeng bumaba siya ng konti, pero ang galaw niya talaga ay, uptrend talaga. So, kung may nakita kayong triangle na kulay dilaw, ito talaga yung galaw niyan. Paakyat talaga siya. Okay? So, kapag may nakita kayong fake out, tas araw pababa, ingat kayo kasi huwag kayo mag-take ng sell. Siguro, hintayin nyo kung hanggang saan yung kaya niyang ibaba. Tapos mag-entry kayo ng buy. Kasi, ang galawan ng market is paakyat. So, kung sinunod natin yung candlestick na to, dito tayo, halimbawa, dito tayo nakapag-entry ng buy. Paldo tayo kasi umakyat din. So, before pa naman lumabas itong fake out, may star na dito. Ito yung palatandaan natin na magte-take tayo ng buy. Ako ito, pagka halimbawa striker lang ginagamit ko, striker lang ginagamit ko. Hindi ko na siya hinahaluan ng FBG, OB, CHOC, hindi ko na siya hinahaluan. So, aside from this kasi, meron din akong ginagamit na indicator na tinuro ko din last time. So, kapag ginamit ko naman yung indicator ko na yun, wala rin siyang halong striker. So, depende. Depende talaga kung ano yung strategy yung gagamitin ninyo or anong klaseng trade sa trade ninyo gagamitin yung striker. So, ayan, kanina, katulad ito, nag-pullback dito, di ba? So, kung inabangan niyo yung pullback at nag-entry kayo ng buy, profit na kayo ngayon. Kasi nag-entry ako, hindi lang ako nagsabi pala, sorry. So, pag nag-pullback kayo, katulad sabi ko, pag nag-pullback ng ganyan, pwede kayo mag-entry ng buy. So, naka-entry ako ng buy. Ngayon, so naka-entry ako ng buy, ayan. Naka 0.05 lang ako. Profit na siya ng $5.
So, pagka mga ganyan, halimbawa, $5, $10, pwede na yan. Iko-close ko na yan since scalping lang. Pero minsan, hinahayaan ko siya, lalo na kapag nakakita talaga ako ng magandang setup. Ito hinihintay ko magkaroon ng break dito banda. Nagkaroon ng another break. Pero alam ko, hindi na siya magkakaroon ng break kasi dito pa lang na-break na siya eh. Dito pa lang nagkaroon na siya ng word na break. At saka nandito yung trend line. Nandito yung trend line. So, ayun, may question ba kayo? Or ano yung hindi ninyo naintindihan? Or saan kayo medyo nahirapan gamitin yung striker? Ito pala guys, dagdag din. Pag may nakita kayong rejection dito, ayan, rejection sa taas. Ibig sabihin, rejection siya pataas. Ang galaw niya is pababa. Kasi yung arrow niya ay pababa. So, kapag may nakita naman kayong rejection, ayan, rejection, ibig sabihin, rejection rin siya pataas. Rejection rin siya pababa. Ang galaw niya ay pataas. So, ganun siya. Ibig sabihin, nireject na ng market yung price dito, paakyat na siya. So, baka may question kayo guys. Medyo nahihirapan ba kayo gamitin yung striker sa paanong paraan, saan banda, ganun. Wala kayong question? Ayan, ito pa example pa nito. Example pa nito, ito, 'di ba? Ito yung bearish trend line. Ito yung bearish trend line, yung kulay red na line. Ibig sabihin, ito nag-break na siya. Nag-break na siya, pero before pa ma-break yung trend line, may nakalagay na fake out dito. Okay? So, ibig sabihin, fake out ay yung candlestick na to maybe umakyat siya kanina. Pero, ito minsan, pag nakita nyo ng rejection, rejection pababa. Ibig sabihin, rejection na siya pataas eh. Ang galaw niya pababa. Pero dito pa lang, pwede ka na mag-entry. Sa candlestick na to, ito sa candlestick na to. Kasi dito pa lang, nakita na natin na nireject na niya yung price dito sa taas. Na-reject na ng market. Hindi na siya kayang umakyat pa. Kaya, naglabas siya ng rejection. So, pag nakita natin yung rejection, pwede tayo mag-entry ng sell. Or, kung gusto pa ng another confirmation, eto, nagkaroon ng fake out pataas. Pero ang galaw niya talaga is pababa talaga. Eto, may kulay dilaw na triangle. So, pwede kang mag-enter dyan ng sell. Dinagdagan pa na itong break na to. 'Di ba? Pero dito sa break, pag dito ka na sa break mag-entry, medyo malalim na siya. Ang ganda rito mag-entry guys, so, ito. At bukod pa diyan, 'di ba, isang candlestick lang pala yung rejection tsaka yung ano, fake out tsaka yung triangle. The next strong candle na 'to, mayroong star na lumabas. So, dito rin, kung hindi ka nakapag-enter dito sa rejection tsaka sa fake out, pwede ka mag-enter dito sa star kapagka nakita mo 'to. So, kailangan halimbawa, kapag nag-pullback yung market, kailangan niyo lang ano, maghintay. O halimbawa, katulad nito guys, dito kayo halimbawa, dito kayo nag-entry ng sell. Dito kayo nag-entry ng sell. Ang magiging stop loss nyo, kung maglalagay man kayo ng stop loss, itong, ano na to, EMA na red na to, na bearish move. Ayan. Parang, ang tawag dito, stop hunt. Parang ganun siya. Nakalimutan ko lang tawag. Stop hunt ata, ganun. Basta yan, dito ka pwedeng maglagay ng stop loss. Pero sabi ko nga, dahil nag-scalp lang naman ako, hindi ako naglalagay ng stop loss. So, ayan. Balikan natin yung entry natin, guys. Kung nakasabay ko sa pag-entry ko dito, profit na tayo. Teka lang, saan yun? Ayan, nag-entry tayo sa pullback, $14 profit na ako. So, kung nag-entry tayo dito sa pullback, profit na tayo kasi umakyat na siya sa next candle. May nakasabay pa sa buy entry. Nag-scalp lang tayo. So, parang lalagiin na natin to aside sa live trading session ni Coach Terence, magkakaroon din tayo ng live trading. Magsa-session din tayo ng live trading session sa gold. Scalp lang. Parang DJ30. 5 to 10 pips profit. 6 trades. Ganun. So, ayan. Dito tayo nagpa-entry sa pullback na candlestick na to. May nakasabay ba? Or hindi kayo nakasabay?
So, wait lang papasukin natin ang lahat. Ay, kaya lang guys pasukin natin lahat. Pwede natin sa free. So, ganoon lang ako paano ko gamitin yung Hyper Striker at makikita na rin natin ngayon. Naglalagay natin ng line para malaman niyo kung saan yung previous high. Ito yung previous high. Ito yung resistance kanina. At nakikita natin na break na. Nabe-break na yung resistance, yung previous high ng yung resistance ng ano ng striker kanina. Nagkaroon na ng another high. Pero nahihiya pa siya. Pagka ganito ano na to day trade. Example dito ka nag-entry ng buy. Day trade na yan, mag-set ka na dyan kung saan ka pwedeng mag-possible mag-TP. Para iset mo na lang yung TP. Pwede dito ka mag-TP Ayan, pwede dito ka mag-TP. Pero depende pa rin kasi yung TP kung ilang pips yung kada TP. So, ayun. So, ala, nag, yung 1 hour, kung napapansin niyo yung 1 hour candle, di ba kanina kulay red, tapos kulay green. Nung nag-pull back, nagkulay red ulit. Nung umakit ulit, nagkulay green ulit. Hindi siya makapag-decide. So, kung ako din ito, depende talaga kung gaano ka ka-risk taker. Ayan, nagdi-discuss lang tayo dito sa striker, paano gamitin ang striker. So, may question ba kayo guys? Sarap dito kung nakapag-enter kayo dito ng buy from here. Pag-open ng market. Kung nakita niyo yung star na to, tapos ito pang fake out na pababa. Yung galaw niya talaga is paakyat. Kung nakita niyo to, paldo kayo guys, tapos hinold niyo. Sobrang taas na yung nilipad niya. Tapos ngayon, nagko-consolidate siya sa area na to. Ayan ang tagal niya nag-consolidate sa area na to. Lagyan natin ng square para makita ninyo. Ayan, ito yung area kung saan nag-consolidate ang market. Ayan. So, ayan, minsan nag-draw lang din ako ng square pag na-break yung square or triangle na yan, or rectangle na yan. Bahay kami na pinagawa. Ayan, pag na-break niya yung square na yan, pwede din rin ako, nag-enter rin ako dyan ng buy. Depende sa breakout niya. Kasi ang tagal niya nag-consolidate Di ba katulad kanina dito, nung wala pa tong square, nag-entry ako rito ng buy. Kasi, na-break niya na yung resistance na naka-flat. So, hintayin lang ulit natin na magkaroon ng bagong trend ang market. Kasi ito na. Sa 15 minute, ayan. Sa 15 minute pala, may lumabas na rin siya na trend. Kasi, itong candlestick na to, itong kulay green na to, ito yung trend line na sinasabi ko. Ito yung bullish trend line na na-break niya. Ito yung bullish trend line na na-break niya. Kaya, um, kung nakita natin to kanina, doon nakita natin to kaya nakapag-enter tayo dito. Kung nakasabay ka rito kanina, profit ka na kasi umakyat na yung market. Diba? Ganun lang kadali mag-trade. So, kung makikita rin natin sa higher time frame, bullish move talaga yung market. Kaya ito, halimbawa, kung nakapag-entry kayo rito, or kung nakikita niyo nag-pullback, tingnan niyo kung hanggang saan yung kaya i-pullback ng candlestick na to. Tapos mag-entry kayo ng buy, pwede niyo i-hold hanggang mamaya. Or, TP when you are happy, $20 profit na ako, $23 profit na ako from my entry kanina. Gamit yung Hyper Striker. Hindi ko lang sure kung may nakasabay. Kasi hindi ako nagsabi ng, ng I took the buy. Pero,
Sabi ko, kapag nag-pullback, pwede kayo mag-entry. So, dito ako nag-entry, guys. Dito. So, yung stop loss na sinasabi, ito. So, halimbawa, nag-entry kayo dito katulad ko. Kung maglalagay mo kayo ng stop loss, ito yung magiging stop loss nyo. Ito yung magiging stop loss nyo. Tapos, dahil nag-entry kayo dito, lagyan natin ang kulay nga. Nag-entry kayo dito. Yan ako nag-entry. Stop loss niyan dito. Ito yung stop loss niyan. Dito ako maglalagay ng stop loss. Tapos, TP, akyat. Hanggang saan ko siya ilalagay na TP. Sa price na to, ako magti-TP. Pero depende kasi kung ilang pips ako minsan nagti-TP eh. Kasi nga sabi ko nga, minsan, nagti-TP na ako kapag masaya na ako sa profit. Okay na yun, ganon. After na, halimbawa, di ba like yung sinasabi pag sa DJ30, dito ako nag-entry. Halimbawa, dito ako nag-entry. Magta-trail SL na ako dito. Trail SL, maglagay ka na ng SL dito para if ever man na bumalik sa entry natin yung market, profit pa rin siya magko-close. So, ganun siya kapag nag-trail. Di ba usually yung SL nasa ilalim? Ito dahil buy ang entry natin, sa ilalim yung SL. Ngayon, kapag ka nag-profit ka na, syempre, blues ka na, iangat mo SL mo. Dito mo ilalagay SL mo sa taas ng entry mo. Ang tawag doon, trail SL. So, ganun. May tanong ba kung paano gamitin yung Hyper Striker? Nagpalagay rin sa akin. So, ayun, umakit na ulit siya. So, sabi ko yun, kapag pullback, pwede ka mag-entry kasi nakita natin yung trend, uptrend talaga siya. So, katulad yun, nag-pullback ulit dito kanina. Pwede ka mag-entry ng buy. Tapos, close it when you are happy sa profit. Ganun lang ako mag-trade. Pero hindi naman the whole day nakatutok ako sa chart. Ay, nakita ninyo, nagbago na naman ang 1 hour time frame. Diba? Hindi naman ako whole day nakatutok sa chart. May certain time lang ako talaga na magte-trade. May question ba kayo, guys? Question. Ayun, katulad nito, mga small break lang. Ayun, break. Sa candlestick na to, na break yung trend line, pwede ka mag-entry ng buy. Tapos, pwede ka mag-scalp dyan. Tapos, close agad. Ngayon, another na naman, hanap ka ulit. Ito, rejection siya pataas. Ibig sabihin, ang galaw niyan, pababa. Pwede kang mag-sell dito. Tapos, pagdating dito, close ulit. Pero, yun nga, depende. Kasi baka mamaya, hindi ka pala scalper. Hindi mo pala alam yung ginagawa mo. Nanguhula ka lang, di ba? Tapos may ginagawa ka pala, nakalimutan mo, ubos na pera mo, ganun. So another one, ito katulad nito, ito yung trend line na kulay green. Ito yung green na yan, ito yung trend line. So may nakita tayo ulit na break. Pag nakita mo yung break, pwede ka mag-enter dyan ng buy, pero scalp lang kasi hanggang dito lang inakyat niya eh. Tapos kapag okay ka sa profit, close ka na. Ganun din dito. Sa candlestick na to, nagkaroon siya ng rejection pataas. Ibig sabihin, hindi na siya aakyat. Ang galaw na niya is pababa. Tapos, nakita mo pa may star, ay solid entry. Mag-sell ka na sa candlestick na to. Kung nag-sell tayo, profit. Diba? Bumaba siya eh. So, ganun lang. Ganun lang kung paano mag-trade ng Hyper Striker. Sabi ko nga, sa trading naman, hindi nyo na kailangan pera para sa sarili nyo. Sobrang daming, alam mo yun, sobrang daming strategy na pwede natin gamitin. Merong trend line, merong sorry, merong FBG, merong BOS, merong choke. Pero syempre, hindi naman namin sinasabi na mag-rely lang kayo sa striker. Pag-aralan nyo pa rin yun kasi in case na wala ng striker, alam nyo pa rin kung paano mag-trade. Kahit support and resistance lang eh. Madali lang siya aralin. So, ayun lang. Hintay tayo ng isa pang entry. Pero ako pag nag-trade kasi ako, nag-scalp ako, 5 minute time frame lang gamit ko. 5 minute time frame lang. Si Coach Teres, ang gamit niya, 1 minute. Hindi ko kasi kayang gamitin yung 1 minute eh.
Parang wala akong makitang ano, wala akong makitang entry pagka 1 minute. Yan. Pero depende naman yun. Depende naman yun. Ayan, kanina, nakita natin dito rejection. So, na-reject niya yung resistance. Kasi ito yung resistance eh. Ito sa candlestick na kulay red na to, ang galaw talaga nito is pababa. So, kung nag-sell tayo dito, profit tayo. Pero kanina pang ano ata ito, mga live trading ni Coach Terence to. Pero profit tayo sa live ni Coach Terence. Paldo, dalawa atang entry or threes. Kasi dalawang entry lang naabutan ko yun. So, ayan, bumalik ulit sa entry natin. Dito, di ba? Bumalik siya sa entry natin. Pero sa 5 minute time frame tayo nakatingin. So, sabi ko kanina, pag mag-pullback, pwede kayo mag-entry. Pwede kayo mag-entry. Scalp lang. Kasi nakita naman natin ang trend. Sabi nga nila, di ba? Ano, trend is your friend. So, kung nakita ninyo na bakit ang market, bullish siya, kulay green lahat from 1 minute to 30 minutes, ay akit yung market niyan. Pataas talaga ang galaw na yun. Sobrang helpful nito, sobrang daling gamitin ng Hyper Striker. Sobrang malaking bagay. Kumbaga, beginner trader ka pa lang, malaking bagay ito. Pero wag kang mag-rely lang din sa striker. Talagang habang may striker, mag-aral ka rin talaga ng fundamental, ng mas malalim pa. Yung mga FBG, ano tawag din, FBG, BOS, mag-aral din kayo ng ganun. Wag lang basta umasa sa striker. Teka lang ha. Open ako ng isang trading sa ako. May question ba? Paano gamitin ang ano, ang striker? May hindi ba kayo naintindihan? Nahihirapan ba kayo? Saan kayo nahihirapan? Chat nyo sa akin para nahiya kayo mag-chat sa tawag doon? Chat box. Ano nyo private message nyo para makita ko na nag-chat kayo. Teka lang, lumipat ako sa Chrome. Yes. Mm-mm. Hmm, wala. Teka lang. Mag-stop share ako. Lipat ako sa isa. Ma'am, um, ay may marami palang question. Sorry, hindi ko nakita. Teka lang, nakasabay pala. 14. Oh, hala, may nakasabay pala. Hindi ko nakita. Bakit hindi ko nakita? Teka lang. Refresh siguro. Teka lang na. May nakasabay $14 from Helen. Ang question po, what time po ang best time to trade? Pwede ka mag-trade sa gold ng Asian session sa morning hanggang 2 to 3 p.m. kasi sobrang chill na no trade ng galaw ng market, hindi siya volatile. Pero minsan nag-scalp din ako ng 2 p.m. to 5 p.m. 5 minute time frame ako, Sir Jesse. 5 minute time frame gamit ko pag nag-scalp talaga sa gold. Even in DG30, 5 minute time frame gamit ko. Pag walang striker, yung striker kasi sa ano lang yun sa tawag doon, sa naka-VIP. Sinare ko kasi to sa lahat, no? Sa VIP lang yung open for, yung striker. So, kung nasa VIP ka, pwede kang mag-entry. Ay, pwede, makaka-access ka na to. Teka lang guys, teka lang guys. Coach, saan po ma-save tong video para ma-review mami? Ay, naka-record po siya. Naka-record. Doon po kayo mag-alala.
Hindi ko pinagsasabay gamitin yung hypershot eh. Kasi pagka hyper striker lang gamit ko. Yung hypershot, hindi ko siya masyado kabisado gamitin. Pero yung hypershot, good po siya for DJ30. It's just that hindi ko siya ginagamit during DJ30 na live kasi meron akong sariling strategy din na ginagamit for that. Pero yung hypershot talaga, ano for DJ30 po talaga siya. Um, Tingnan natin yung DJ30. Kasi kanika, nung last Friday, may naipit ako na trade. Tawag doon, nakasell ako. Eh, paldo talaga siya kasi bumagsak siya eh. Ayan oh. Ito, di ba? Ito yung analysis natin ng Friday eh. Sa DJ30. Nakasell ako dyan. Di ba ito, may line din ako dyan. Dito ako start nag-sell. Nakahold ako dyan. As in, nakahold ako dyan. Kanina ko lang siya na-close. Tapos, ayan na siya. Nung pagkagising ko sa umaga, edi binuksan ko na siya. Tapos binuksan ko na rin ng ano, ng hyper siya, ay hyper striker, tinignan ko na rin to. Nakita ko tong star. Sabi ko, abay na to, packet na to. Tingnan niyo naman yung naging galaw. Umakyat talaga, di ba? So, bumalik ang DJ30 sa taas. Buong araw, umakyat siya ngayon. So, probably, let's see kung ano yung magiging move niya. Usually, kapag ka nagiging ganito yung move ng DJ30, pagdating ng gabi, babagsak siya. Pero, observe natin. Pero ito guys, so, sobrang ganda. Grabe, promise. Sabi ko sa inyo, beginner-friendly talaga yung Hyper Striker as in. Tulad nito, sa candlestick na to, 5-minute time frame pa rin to ha. Kahit ito lang tingnan ninyo eh, fake out siya pababa. Ibig sabihin, itong candlestick na to, mag-ingat kayo kasi pwede kayong malin lang dyan. Okay? So, itong candlestick na to, nagpapahiwatig siya na fake out siya pababa kasi may warning, tapos may word na fake out, tapos may arrow pababa. Ibig sabihin, kung bababa man siya konti, pullback lang siya. Pero, ang tunay na galaw talaga niya is itong triangle na dilaw. Ibig sabihin, pataas talaga siya. So, kung sinundan natin dyan, halimbawa, nag-buy tayo dito. Kasabay ko kayong mag-buy, di ba? Nakapag-buy kayo dito. Eh, umakit siya ngayon. Profit ka. Kahit hanggang dito pa lang, oh, hanggang dito ang candlestick pa lang. Kung nakasabay ka sa pag-buy, profit ka kasi umakit siya. Eh, halimbawa, nag-close ka na dito. Nakita mo to, next candle, ganyan. Pagkat next third candle dito, may nakita ka ngayong kulay green na star. Tapos, yung background niya is color green. Ibig sabihin, nag-change na siya ng trend, bullish na siya ngayon. So, pwede ka mag-entry ng buy dito once nakakita ka ng star. So, ako guys ha, 5-minute time frame ang ginagamit ko na time frame. Ha, di ko alam kung paano kayo mag-scalp, basta 5-minute time frame ako talaga. Kung mag-analyze man ako, umaakit ako sa 15 minute, 30 minute, 1 hour, titingnan ko rin. Yung katulad ng ginagawa ni Coach Terence, titingnan niya kung sa 4 hours, kung hanggang, kung ba, bababa yung market, hanggang saan ang ibababa niya, ano yung aabutin niya na price. Bet ako, 5-minute time frame talaga ako nag-scalp. So, nakita natin dito, example, nakita din ninyo, katulad kayo ng umaga, nakita ko rin. Pagkagising ko, mayroong star. Nag-entry ako ng buy. So, tingnan nyo naman kung hanggang saan yung nilipad niya. Diba? Ang taas na. So, pag doon rin sana kayo kung nakita nyo to. So, ito yung sinasabi ko na kahit hyper striker lang ang gamitin nyo, sobrang dali, sobrang beginner friendly, hindi kayo mahihirapan. Katulad, at ito rin, dagdag din dito, yung trend line na bullish trend line, may nakalagay rin siya na break. Ibig sabihin na break niya yung trend line, takit talaga siya. Aakit pa siya. O, umakit nga naman siya. So, ang galaw ng DJ30 from morning up until now is uptrend. So, let's see and observe what will be the next move of DJ30 kasi usually pagdating ng gabi, babagsak yan siya. Pero tingnan natin kung dedire-diretso pa siyang aakyat. Kasi pag may na-break din siya na resistance dito sa taas banda, ito guys, oh. Ito kasi laki kasi ng gap eh. Tingnan niyo, nakita niyo yung gap, di ba? Laki ng gap. So, abangan natin. Ito yung previous na support resistances sa New York session last Friday. So, ito pa yung kailangan niyang abutin. If ever, magtutuloy-tuloy siya sa pag-akyat. Okay? Sobrang laki ng gap. So, tingnan natin. Hindi pa naman natapos yung araw. So, balik tayo dun sa gold. Kasi sa gold tayo nagtitrade talaga eh. Ay, bumababa na siya. Nakita na rin natin dito sa 1-minute time frame, nagbago na rin siya. Pag 1-minute time frame, ito, mababang time frame lang yan. Pwede kang mag-ano dyan, pwede kang mag-scalp dyan.
Kasi 1 minute time frame, yung mga 1 minute time frame, pullback lang yan. Pullback lang. Pero, possible na rin kung dire-diretso siya, pag na-break niya yung support dito, ano yan, possible, didiretso sa baba. Ito yung support kasi. Ito yung support. Pero ito yung trend line ng bearish. Ito yung abangan natin. If ever man mag-entry tayo ng sell, ito yung kailangan nating abangan. Na kung mabe-break niya, yung trend line ng bearish trend line, tapos magkakaroon siya ng break, tapos possible mag-entry tayo ng sell. Pero observe natin. Ito kanina, ito yun. Yan. Ito yung kanina, ano natin, ito yung kaninang entry natin na nag-pullback, nagpe-entry tayo dyan. Umakit din naman siya ng ilang pips din. 25. So, 70 pips din yung inakit niya. Kung nakasabay lang kayo kanina, kasi kakasend ko lang din naman sa group chat ng Zoom link, di ba? So, kung nakasabay kayo, profit kayo ng 70 pips. Yung mga nakasabay dyan na tahimik lang. So, abang tayo ulit ng another entry. So, yun. May question ba kayo, guys? Or nahihirapan pa kayo? Paano gamitin ang digiter tuloy? Nahihirapan kayo paano gamitin ang hyper striker? Saan kayo nahihirapan? Saan yung hindi ninyo naiintindihan? Para No, matulungan fear kayo. fear management. Risk management. Fear. Ano Yung yan? Part kaba. naman yan ng Sir Lemmer. Part naman yan ng trading psychology. Lagi ko sinasabi sa mga traders ko, ano yan, pag pumasok ka sa trading, kailangan, wala kang emotion. Hindi ka Ano natatakot. ba? Ano po ba pag nag-entry kay ma'am, iniiwan niyo po ba or tinututukan niyo? Depende kasi kung ano ka, kung day trader ka or intraday ka, may nakaset ka na TP at saka SL. Pero kung scalper ka, kailangan mo siyang bantayan. Kasi pag scalper ka, scalp lang naman ginagawa mo eh. Pag maliit na profit, kahit $1, $2, close. Kasi lang tawag doon, scalp lang naman ang ginagawa mo. Ano ba ang goal mo sa scalping? Kumita lang ng pera. Tapos, pagka kumita ka ng pera, entry ulit kapag nakakita ka ng opportunity. So, gano'n. Depende kasi kung anong klaseng trader ka. Kasi ako, scalper trader ako eh. So, sabi ko kanina, may certain time lang kung kailan ako mag-entry or kailan ako mag-trade. So, yun. Eto sir, halimbawa, nag-entry ka rito kanina. Ito yung example ko kanina. Dito kasi ako nag-entry kanina, dito ako nag-entry. So, halimbawa, kung gusto mo lang mag-hold ng buy entry, ito yung SL mo. Ito yung stop hunt. Ito yung SL mo. Pag nakita yung SL mo, edi stop ka na. Pero, magsiset ka rin ng goal mo. Ano ba yung RR mo? Okay, example, yung risk reward. Example, yung kaya mo lang i-risk sa isang setup is $10. $10, halimbawa, halimbawa, from here, may entry until here, sa stop loss, $10 ang malolos ko. So, titingnan mo kung ilan yung reward na gusto mo, ilan yung RR. So, example, so ito ilang ka na, 10. So, $10, $20, $30. So, itong setup natin na to ay 1:3 to. So, example lang, 1:3 ang setup na to. So, ngayon, kapag full TP hit tayo dito hanggang dito, yung magiging profit mo rito is $30. Pero, ang malulos mo lang dito is $10. So, ang loss din naman, tsaka yung profit din ninyo, ay nakadepende kung magkano yung funds ninyo, magkano rin yung lot size ninyo. Kasi yung lot size ay nakadepende kung magkano yung funds. So, usually, start tayo ng 0.01, 0.02, ganun. Pagka ganyan lang kaliit yung funds ninyo, or halimbawa, yung funds ninyo is $100, yung lot size ninyo dapat 0.01 lang. Pinakamalaki na yung 0.02, tapos isang entry lang. So, ganun. So, halimbawa, nag-setup ka ng ganito. Katulad ko, ganito, setup ka. Pero sabi ko kasi kanina, hindi ako naglalagay ng SL. Sorry, guys. Hindi kasi ako naglalagay ng SL kasi nililiquidate lang. Pero, pwede kang hindi maglagay ng SL kung malaki funds mo. Usually, nag-hold ako ng trade kapag buy entry. Lalo na kapag alam kong babalikan. Ganun ginagawa ko. Pero hindi siya advisable na mag-hold, ha. Hindi siya advisable talaga na mag-hold. So, halimbawa, ganito. Maglalagay na ako ng dito ng SL. Maglalagay rin ako ng TP dito.
pababayaan ko na siya. Pag nakita ang SL, edi hit. Pag nakita ang TP, edi hit. Ganun lang. Kasi sa trading, dapat, yes, kasi kapag scalping, wala talaga dapat SL. Kasi ano lang eh, nag-i-scalp pa lang din naman. So, kaya kailangan, mahalaga na, pag nagtitrade tayo, wala tayong emotion. Kasi yung market, wala rin siyang emotion. Kapag profit tayo, kapag loss tayo, walang pakialam yung market sa atin. Kasi ang nangyayari, di ba? Nag-entry tayo dito. Eh, nakita mo bumaba. Bumaba. Hanggang dito. Eh, hindi pa naman nai-hit yung SL mo. Pero dahil kinabahan ka na dito, nung nag-pullback, nag-close ka na. Eh, nung nang pag-close mo, umakyat siya, lumipad siya hanggang dito. Nang hinayang ka ngayon. So, Kaya nga, yun. Di ba? Ganun ang ah, na, nangyayari. Naranasan ko na yan nung beginner trader ako. nakabaya ko sa baba eh, sayang, natakot. Oo, gano'n. Pagka alam mo yun, pag may setup ka, pag may entry ka, tiwala ka sa entry mo. Huwag kang magpapadala sa ano sa kaba kasi pagka pinasukan na yun ng emotion, doon na nasisira yung trading psychology natin. Na parang, hala, iko-close ko na to. Hala, bumaba. Hala, lost na ako na ganito. Hindi. As long as may nakalagay ka, yung kaya mong i-loss for a certain day, hanggat hindi siya nahi-hit yung loss mo na yun, ituloy mo lang. Pagka na, alam mo, sabi ko kasi 'di ba may trading plan tayo, may goal tayo dapat kung magkano yung profit natin per day at magkano rin yung dapat na kaya nating i-loss per day din. So example, if you are a beginner trader, yung goal mo is $10 to $20 na profit. Ang maximum loss mo na yan is $10 lang. So halimbawa, na-loss ka na kanina, nag-trade ka, na-loss ka ng $2. Meron ka pang $8 na allotted para sa loss mo for the day. So kapag na-hit mo na yung $10 na loss, stop ka na. Maybe this day is not for you. Baka bukas, doon ka na makakabawi. Pero, kapag ka na-hit mo naman yung goal mo na, halimbawa, di ba yung goal mo lang na profit $10 to $20 kasi beginner trader ka pa lang. Pag na-hit mo na yung $20, stop ka na. Bukas naman, kasi kapag hindi ka tumigil kaka-trade, ang mangyayari, babawiin ka ng market. Yung profit mo, pati yung deposit mo, mauubos. So, dito sa trading, ang kalaban mo, hindi mismo yung market. Yung kalaban mo rito yung sarili mo. Yung discipline mo as a trader. Kasi as a trader, kailangan discipline trader ka. Kasi daig ng discipline trader ang profitable trader. Imaginein mo kahit gaano pa kalaki yung profit mo, kung wala kang discipline, ano ang mangyayari? Mawa-wipe out din lahat. Mauubos din lahat ng profit. Kasi nga greedy ka eh. Pero pag may disiplina ka sa sarili mo, may goal ka everyday na kailangan mo lang i-hit at kapag na-hit mo, mag-stop ka na, panalo ka na. Mag-i-enjoy ka na for the whole day eh. Kasi naranasan ko na rin ng maraming beses. Profit na ako ng $300, $200. Hindi pa ako natigil. Naubos pati deposit. So, siguro ano yan, magagawa nyo rin yan kapag ka medyo matagal na trader na kayo. Pero pagka baguang trader pa kasi makulit pa yan eh. Ano yun? Makulit yan. Another break na ba? Teka lang guys. Isang time frame. Wala pa. Hindi natin time frame na to. So, ayun. Magkano po ideal na minimum capital for beginner pag trade? Ako, sinasabi ko, pwede ka mag-start ng $100. $100 like 6,000. 6,000. 6,000 is enough for you to feel the different emotions. Doon mo malalaman kung anong klaseng trader ka eh. Doon mo rin makikita kung ready ka na mag-trade sa live account or hindi pa. Kasi $100, real money na yan. Pero kapag ka demo account, anong ginagawa natin? Nagmamalaking lot size tayo. Wala tayong pakialam, hino-hold natin ng matagal kasi ano naman, demo naman yan, hindi naman natin pera yan eh, di ba? Pero kung gusto mo lang maranasan yung pakiramdam ng trader, gusto mo lang malaman kung anong klaseng trader ka, di ba? $100. Start ka $100 para ma-feel mo yung different emotions, yung excitement, yung kaba, yung happiness. Pero dapat pag nag-trade, kapag nag-trade, dapat walang emotion. Talaga. $45 ngayon, 3 na lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Oo. Yan din yun. Nag-close ng profit na blue pagdating sa history nuggets. Minsan ganun eh.
Eh, di ko na alam kung paano ba kayo mag-trade ng sarili ninyo. Basta ayun, ano yun, i-practice nyo maging disciplined trader. Kasi daig talaga ng disciplined trader ang profitable trader. Huwag din kayong mag-aim ng malaking profit agad, lalo na pagka beginner trader kayo. I-aim ninyo na matuto tsaka i-practice talaga yung disiplina. Yung goal, yung trading plan, mapakahalaga yan. Yung trading plan. Yan yung makakatulong sa inyo para maging disciplined trader kayo. Ay? Umakit naman. Umakit naman, sir, yung buy. Titingnan niyo rin ito yung time frame, sir, oh. Halimbawa, nag-buy kayo. Kasi minsan, ganyan din ginagawa ko. Hindi pa naman nagpapabuy si Coach Terence. Nagbabuy na ako. Sabi niya, get ready for the buy. Nagbabuy na ako. Tingnan ko yung trend, yung time frame. Kung ano yung galaw ng market. Pag nakita kong aakit naman to, okay lang yan, i-hold ko yan siya. Ganun. Pag lagi-lagi kayo pumapasok sa live trading session ko, tsaka live trading session ni Coach Terence, alam niyo na yung mga entries. So, bumalik na ulit si entries natin. So, halimbawa, kahit hindi pa magsabi si Coach Terence, pag may pinaplot pa lang siya ng mga ganito. Pag alam niyo yan na yan, pag na-break niya na yan, mag-buy na kayo kahit hindi pa siya magsabi. Tapos, yung mga naginto na nakaplat, i-plot nyo rin sa MetaTrader 5 ninyo. Huwag kayong tumingin dito mismo sa laptop kasi may delay na dito sa laptop. Yun yung lagi kong sinasabi na tingnan nyo lang kung saan nakaplat na candlestick. Saan siya banda nag-plot. I-plot nyo rin sa inyong MetaTrader 5. Kasi sa MetaTrader 5 ninyo, meron din dyan mga circle, square, triangle, yung mga line, horizontal. Pwede nyo yang, ano, gamitin para dyan na kayo para dyan na kayo mag-entry. So, ayan, nakita nyo ba? So, bumalik sa entry natin, guys. So, kung nakita nyo itong setup at nakikinig kayo at dahil nakita rin nyo, nag-entry kayo, congrats. Kasi umakit na siya ulit. So, katulad nito, di ba? Ito yung sinasabi natin. Nag-entry tayo dito. Dito tayo nag-start mag-entry kanina eh. Hanggang ngayon sa trade pa ako ng buy. So, halimbawa, ito yung entry natin kanina. Umakit na siya. Hindi natin na-close ng profit dito. Bumaba siya. Parang almost 50% ng stop loss ang kinain niya, pero hindi pa siya stop loss. Kasi stop loss natin ito. Yung kulay green na to. Kaya naka-hold pa ako. Ngayon, kung dahil bumaba, tinabahan ka, kinlose mo, loss ka. Kasi tingnan mo, hindi naman inabot yung stop loss eh. Pero dahil kinabahan ka, na-loss ka ngayon. Oh, strong candle na to, guys. Ano ibig sabihin yan? Akit pa yan. Nagbago na naman yung kulay ng mga time frame. Bullish move na. O, profit na tayo. Congrats na nakasabay. 1 week pa lang, coach. Feeling ko pwede na ako mag-live. Practice pa. Isa pang practice ng 1 week. Bago ka mag-live account. Kasi usually, sinasabi ko, 2 weeks practice sa demo account bago mag-live. Pag mag-scalp ako, 1 minute time frame, anong higher time frame po, pwede kong tingnan para buy sa akin. Tingin ka sa 50, kung scalping ginagawa mo, 15 minutes, tsaka 30 minutes. Yun yung tingnan mo kung ano yung trend ng market. Tapos entry ka sa 1 minute. Kung 1 minute yung gusto mo talaga, kasi ako 5 minute ako eh. Uy, Sir J. Mark, ang bilis naman. Kala ko hindi ka naka-entry. Ako live agad. Ayun, sunod. Wag. Practice sa demo. Kung bago ang trader ka, practice sa demo. Habulin niyo yung growth. Habulin niyo yung learning na makukuha niyo sa trading. Kasi alam niyo yung skills na makukuha niyo, kaya kayo nandito sa VIP, yung skills na natutunan niyo ay walang kapantay. Kahit, ano tawag doon? Magkaiba man tayo ng landas, iba man yung i-join nyo ng community, magsasariling trade na kayo. Pero pag may skills kayo, kahit saan, kahit anong oras, kahit kailan, kikita kayo. Yun yung habulin nyo. Wag agad na mag-trade para nagmamadaling kumita. Wag. Maling mindset yun. Kailangan mag-aral muna. Kasi yan, katulad niyan, di ba? Nag-aaral tayo dito kung paano gamitin yung Hyper Striker. Pag alam nyo na gamitin, madali na lang yan. Sobrang basic nito. So, from our entry, kung naka-hold pa kayo dyan, katulad ko, ay, may 150 na ako. Yan lang, $150. So, from our entry, here tayo nag-entry, 4725. 130 pips na yung inakyat. Di ba?
Pag alam natin yung trend, pag nag-pullback, ano lang, wag lang kayong kabahan. Umakit na siya ngayon. Umakit na yung ano eh, stop hunt eh, no? Kasi umakat na yung ano, umakit na yung market. So, uptrend and good from kaninang umaga. Para sila ng DJ30. Baka mamayang New York session, saka sila babagsak. So, yun din, observe nyo rin yung bawat session, yung London session, Tokyo session. Observe nyo rin. Kasi pagka nakabisado nyo rin yung galaw ng market, every session, pwede rin kayong bumagsak. Pwede rin kayong mag-entry at ka-earn doon. So, ayun. Questions, guys. Questions. Ma'am, scalping po tawag dyan sa ginagawa nyo. Ngayon yes po, scalping lang po ito, ma'am. Po, scalp lang po ito. Scalp lang. Ano lang, tawag doon, secure profit when you are happy. Fondong pwedeng matulog. Malaki fan ko. Malaki fan ko. Ito kasi yung pinatitrade ko sa DJ30 eh. Ito yung ginamit kong pinatitrade sa DJ30. Kaya pag sa DJ30, nagla-lot size ako ng 3 kasi malaki fan ko. Ayun yung i-goal nyo yung skills. Pagka nagkaroon ka ng skills, mapupundahan nyo ng malaki yung ano nyo. Nag-start kanina ako sa 0.01. 0.02. Minsan nagaganon pa rin naman ako hanggang ngayon, lalo na pagka sa gold. Kasi sa gold, iba ang galaw ng gold. 0.05 ng pinakamalaki kong lot size sa gold. Hindi naman ako nag-over lot size. OA naman sa over lot size. So, ayun lang. So, running $160. Pagka hyper striker ang gamit mo, sir, pagka nakita mo ito, yung kulay green na to, ito yung, patandaan mo na ito yung ano mo, SL. Dito ka mag-SL. Kanina, kaya nandito yung SL natin hanggang dito, kasi kanina dito siya nag-stop. Kaya nandito yung SL natin. Pero nakita natin, umakit na yung market. Nag-move na rin siya. So, yung SL natin, dito na. Dapat. Ano tiyo ha, bullish SL yan. Bullish stop hunt yan. Pero kapag ka-bearish, ito naman siya. Ganito yung tsura niya, ayan. Ito yung kulay red na nakikita ninyo. Ito yung SL. So, ganun. Pag naglipat ng SL, ano ba? Kasi hindi kasi ako gumagamit ng MetaTrader 5 dito sa laptop. Ang hirap eh. Yes, Hyper Striker yung VIP. Ay, sa VIP yung Hyper Striker. Example, sir, ganito po. Ganito po maglipat ng SL, ha? Di ba usually dito tayo naglalagay ng SL? Teka, lalagyan natin ng line. Ito yung kulay blue, ito yung SL natin kanina. Pero dahil umakit na siya hanggang dito ng 130 pips from our entry, i-move na natin siya. So, ang tawag na natin dito, Trail SL. So, sa MetaTrader 5, sa chart mismo, pagka may nakaset kayo dyan na SL, i-click nyo lang yung SL. Tapos, namumove siya sa pataas. Namumove siya pataas. Halimbawa, ganito. Ano ko ba siya gagawin? SL. Teka lang. Hindi ko alam kung makikita niyo to, guys. Teka lang. Magtatanggal ako ng blur na background. Ito. Hirapan ako, guys. Ito, di ba? Ito yung SL. Nakikita niyo itong SL, yung kulay pula. Yung kulay pula na gumagalaw. SL yan. Usually, pag buy ang entry, ang SL nasa ilalim. Ngayon, nasa chart ako, click nyo lang yung SL, tapos iangat nyo from your entry. Ayan. Nakikita nyo yung mga entries ko, yung kulay blue, entries ko lahat yan. So, pwede ninyo ilagay yung SL dito sa taas ng entries ninyo. Ang tawag dyan, Trail SL. Tapos, may makikita rito kayo, na modify. I-click nyo lang yung modify. Pag nakita ninyo may modify doon, i-click nyo lang yung modify. So, ganun pagka nag-move ng SL. Or kaya kung nahirapan kayo, punta kayo dun sa trading nyo, tapos click modify, tapos ilagay nyo yung certain amount kung saan kayo maglalagay ng SL. So, yung trailing in ng SL, ano yun? For security of profits yun. Na if ever man na bumalik sa entry natin, halimbawa, ito yun, di ba?
SL yan. Pero dahil umakit na yung trade natin hanggang dito, mag-move na tayo ng SL dito sa entry natin. Ito yung entry natin. Dito tayo naglagay ng SL. So, ang tawag din, trail SL. So, ginagawa natin yan para if ever na, alam mo, nakikita natin ito, bumababa na, di ba? Pag bumalik man yung market dito, bumaba man siya, profit tayo in a certain amount. Hindi tayo loss. Hindi tayo break even. Profit pa rin tayo. So, ganun yung ginagawa ng trail SL. Hindi ako nag-SL pagka scalp lang. Kasi scalp lang naman, eh, binabantayan mo naman yung trade mo. Yung hyper striker, yes po, indicator po ito, pero hindi po siya free. Ano po siya, if mag-enroll po kayo sa may VIP, magkakaroon po kayo ng access ng indicator na hyper striker tsaka hyper shot. Ma'am, nakapag-SL ba ang scalp? Hindi ako nilalagay ng SL. Sa day trading, mag-set up ka lang, tapos pababayaan niyo lang po. So, sa ano sa VIP, meron din tong intraday ng mga ideas. Yung intraday, ayun yung ano, for the whole day talaga siya. Na bago ma-hit ang TPs, whole day talaga siya bago ma-hit ang TPs. So, pwede nyo rin sundan yun, iset nyo lang yung TP, tsaka yung SL. So, ito nakita natin, di ba? Nag-change na naman siya ng character. Nag-change na naman siya ng time frame. Sa 1 minute, nagkaroon siya ng konting pullback, bumaba siya, di ba? Ito, bumaba siya. Kaya nagkaroon siya kanina ng kulay red. So, ang tawag doon, pagka nagkukulay red, pullback lang. Huwag kayong kabahan sa mga pullback na yan. Pero kung makikita niyo sa trend, sa time frame talaga, yung move ng market, yun yung susundan ninyo. Nakita natin, uptrend. So, more holding on buy. So, alam mo, ayun. Kanina ko pa sinasabi kasi may mga link. Kasi kakasend ko lang sa community mail. Pag nakita niyo to kanina, ito, yung star na to, di ba yung star na to, nag-entry kayo ng buy dyan. Profit na tayo. Sobrang taas na ito. Ilang pips na yung inakyat niya, no? Ganun siya kadali gamitin yung striker. Sobrang helpful niya sa beginner. So, ayun lang. Wala tayo isa pang entry kasi hala pang hindi niya naabot yung trend line. Uptrend pa rin talaga siya. So, ito possible, i-hold nyo to. Depende sa inyo kung i-hold niyo. Pero pagdating ng ingat-ingat lang kayo pagdating ng New York or New York session or London session, baka bumagsak na siya. O, di ba, sir? Nakita mo. Kung nakita mo, mag-entry ka agad pag nakita mo. Paldo ka sana kung nakapag-entry ka, di ba? So, ayun lang guys. Any more questions regarding sa ating Hyper Striker? Alam niyo na paano gamitin? O, ngayon sir, alam mo na paano gamitin, ha? Kaka-join lang. So, hindi ko alam kung ma'am or sir din. Naka-VIP ka po ba? Excuse me. Recorded po itong Zoom. I-send ko po sa group chat. Ang Zoom meeting. Hindi. Yung striker, ano na siya, exclusive na siya sa ano, naka-VIP. So, ayun lang. Wala na questions? Clear ba lahat? Isisend ko ito sa GC para yung mga hindi nakasabay ay makakasabay. So, yun lang. Nakailang entry din tayo sa mga pullback na to. Excuse me. Thank you so much. Subukan kong araw-arawin ang mag-live trading kasama kayo. Sana magkaroon ako ng maraming oras dahil gusto ko talaga gawin ito para matulungan ko rin kayo. So, yun lang guys for tonight tuloy. For today, see you later in our live trading session in DJ30. Salamat everyone. Bye-bye.